Nakaakboy ako sa kanyang nobya habang nakahilay ang ulo ko sa kanyang batok. Hawak ko rin ang kanyang kamay. Babe, pabulong kong sabi sa kanya. Pwede bang sa boarding house ka na ulit ikaw matulog? Hiling ko sa kanya. Bis ko na kasi talaga siya sobra. Bis ko nang suluhin siya ng buong magdamag. Babe, yan ka na naman. Please? Please, babe. Malambing at pilit ko sa kanya. Bagya ako ring binugahan ng hininga ang kanyang tenga upang makiliti siya. Tinapunan niya ako ng isang pilyang tingin. Bagay na mas lalong nakakapag-init sa akin. Bala ka dyan. Babe naman eh. Pagbaba namin sa may kanto at habang naglalakad pasok sa may eskinita, hawak-hawak ko pa rin ang mga palad ng aking nobya. Nasa tapat na kami ng gate ng boarding house at nauna nang pumasok ang dalawa naming kasama. Babe, grabe si babe ah. Ayaw na akong katabi matulog. Babe, grabe ang kulit mo rin talaga. Simangot na simangot ang aking mukha habang pinapakinggan siya. Di na nga lang ako umimik. Ay, oo na. Sige na nga. Magbibihis lang ako ah. Biglang lumiwanag ang ngiti sa aking mga labi. Dahil sa sobrang kakulitan ng boyfriend ko, hindi na tuloy ako nakatanggi. Natatakot kasi ako na kapag kami na lang dalawa sa isang kwarto, simula nung may nangyari sa amin ni Vice, hindi ko na magawang magpakali. Alam ko kasing mauulit at mauulit talaga yung nangyari sa aming dalawa. Hindi naman sa ayaw ko. Ang kaso lang baka dumating sa point na mabuntis ako. Paano na ang pag-aaral namin dalawa? Parehas kami hindi handa kung sakaling yan ang mangyari. Isa pa, parehas lang din kaming unang beses na sumabak sa ganitong estado ng relasyon. Napaka-advance kong mag-isip, pero kailangan eh. Nag-half bath muna ako at nagbihis ng pantulog bago kami nagtungo ng boyfriend ko sa boarding house niya. Pagpasok namin ng kwarto, agad kong binuksan ang TV. Pagkatapos magbihis ng isa, ay tinabihan niya ako sa kama na nakaupo. Inakbayan niya ako at hinalikan sa aking sentido. Thank you, babe. Ginamit ko ang aking kanang kamay sa kanyang leeg at ginawaran ko ng halik ang kanyang pisngi. I love you. I love you too, babe. Hinarap niya ang aking mukha at dahan-dahang iniabot ang aking mga labi. Nag-kiss kami. Pikit mata kong nilabanan ang bawat buka ng kanyang bibig. Ngunit di nagtagal, ako rin yung unang kumawala. Naramdaman ko kasi nagsisimula na namang gumapang ang mga kamay niya sa aking tiyan. Babe, kuha mo naman ako ng water oh. Alam kong nabitin ito pero hanggat makakaya ko, iiwas muna ako. Hanggat hindi pa tuluyang lumiliyab ang mga kaganapan sa pagitan naming dalawa. Napabuntong hininga itong napatayo. Maya-maya ay inabot niya sa akin isang basong tubig. At your service po, mahal kong Jackie. Napangiti tuloy ako. Thanks. Dahan-dahan kong ininom ang malamig na tubig sa aking harapan. Parang ako matutuyuan ng laway. Muntik pa akong nasamid nang muli itong tumbisa sa akin at inalapat ang mga labi sa aking leeg. Siyempre sinaway ko siya. Uminom ko eh. Babe, matapos kong uminom, inalapag ko na ang walang lamang baso sa katabing lamesang naroroon. Babe, pwede ba? Malambing nitong saad habang patuloy sa paghalik sa aking pisngi, sa leeg, sa tenga. Babe, baka kasi,
baka mabuntis ako. Natatakot ako. Bahagya itong natigilan sa ginagawa at nose to nose ako. Mag-iingat naman tayo, baby. Nakangiti itong muling inangkin ng aking mga labi at walang kasawa-sawa itong hinalikan. Gaya ni inaasahan ko, magaganap na naman ang mga bagay na iniiwasan ko. Hindi na rin ako nakatanggi sa taong mahal ko. Nagpaubayan na lamang ako habang sinisiil niya ng halik ang aking kabuuan. Nang inihiga niya ako sa kama, bagay ako siyang itinulak upang humingi ng isang pabor. Babe, pwede bang lights off? Ngiti-ngiti itong tumayo at pinatay ang ilaw. Biglang dumilim. Reflection lang ng ilaw sa labas ang nagsilbing liwanag sa loob ng silid na iyon. At kahit na walang naaaninag, ay kabisadong kinaba ng aking nobyo ang lahat ng parte. Pinapaligaya niya ako sa kanyang maiinit na haplos. Ramdam ko ang bawat init sa aming buong katawan. Sa ikatlawang pagkakataon, hindi namin ipinadama ang pagmamahal para sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng kakaibang mararamdaman. Hindi gaya ng una na puro sakit ang nafe-feel ko. Samantala ngayon, ewan ko, hindi ko ma-explain. May sakit na hatid pero parang nangingibabaw pa rin yung ligaya. Mabilis namipas sa mga araw. Sa wakas, wala nang namagitang away o tampuan sa pagitan ng magkasintahang Vice at Chucky. Masaya ang buong huling buwan na iginugo nila sa pag-aaral. Nalalapit na naman ang mahaba-habang bakasyon at muli na naman nilang mimiss ang paghawak ng ballpen at pagharap sa papel, lalong-lalo na sa mga masusungit ng instructor. Uy mga sis, paano ba yan? Maaga yung bakasyon natin ngayon next week na yung birthday ko. Uwi na ba kayo sa inyo niyan, Jackie? Vice? Oo pinapauwi na ako agad ni na tita at tito. Huwag ka mag-alala sis. Babalik naman kami ni Jackie sa araw ng birthday mo. Basta lalasingin mo kami niyan. Sino nagsabing pwede ka uminom ulit? Ha? Babe naman. Naku. Wag makulit, basta lansya. Busigin na lang kami, ayos na yan sa amin. Takaw? Ikaw din naman Saan to? At pilyang kinundatan ang nobyo. Bagay na sila lamang ang nagkakaunawaan. Basta kami ni Dawn, magstay muna kami sa boarding house. Di ba Dawn? Yup. So, paano? Text na lang. Approve. But, wait. Since last day of class naman natin ngayon, ba't hindi tayo mag-happy-happy? Sige, gusto ko yun. Thumbs up ako dyan. Babe, inom na naman yan. Ay, nako. Sige na, Jackie. Minsan lang naman. Tagal rin naman natin hindi nagbabar, di ba guys? Oo nga, babe. Ayad na yan. Ay, okay, fine. Excited na kayo Yes! Kita-kits lang tayo sa Gastrobar 88. Maganda doon, promise. Yun ba yung bagong bukas? Yes, babe. Okay. Sige. Iyain ko pala si Ronnie para masaya. Sige. I love it. Ay, marami na naman boiled doon. Iyan ako ng aking beauty. Paglabas namin ng gate ng school, agad ako natigilan nang may makita akong hindi maganda sa aking mga mata. Biglang umakyat ang mga dugo ko sa katawan nang masilayan ko si Bella. Ramdaman kong hinawakan ng aking nobyo ang aking kamay bilang tanda ng pagpigil sa aking pagsabog kung sakasakali. Gulo na naman ba ang hanap nito? Kasi yun talagang gusto niya. Bibigay ko yun talaga sa kanya. Ano na naman magulo ang gusto mo, Bella? Ha? Matigas kong tanong sa kanya nang siya ay makalapit.
Bella, sana naman hindi gulo ang ipinunta mo dito. Vice, Jackie, nandito ako para humingi ng sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Biglang nag-iba ang aking timpla nang marinig ang hahangarin niya. Ngunit hindi ako naging kampante. Baka naman kasi isa na naman ito sa mga pakulong niya. Nananatili lang kaming walang imik ni Vice at mga kasama ko. Dapat, noon ko pa ito ginawa eh. Kaya lang wala akong mukhang maiharap sa inyong dalawa. Nahiya ako sa mga hindi magandang nagawa ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Jackie. I'm so sorry. Sana mapatawad mo ako. Akala mo ba ganun ang kadaling kalimutan ang lahat, Bella, ha? Ang daming nawala sa akin at nasaktan dahil sa'yo. Sana inisip mo yun bago mo ginawa. Patawarin mo ako, Jackie. Alam kong mahirap tanggapin ang sorry ko pero maghihintay ako. I really sorry. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Ramdam ko naman ang sinseridad sa mga sinabi ni Bella. Siguro nga ngayon lang ito nagising sa katotohanan. Salamat sa time. Sige, aalis na ako. Malungkot itong itinungo ang sasakyan, ngunit hindi naman nagpaandar. Kaya ang ginawa namin, sumakay na rin kami ng jeep. Alam kong hindi nga magiging madaling patawarin ito. At ibaon sa limot ang aking mga nagawa. Ngunit maghihintay ako hanggang sa dumating ang araw na mapatawad ako ng mga taong nasaktan ko. Total, kahit papano, nagawa ko na ang aking unang hakbang upang hingin ang kanilang kapatawaran. Nagulat na lang ako nang may biglang dumungaw sa side mirror ng kotse. Naiwan ko kasi itong bukas kaya naman kita ako sa labas. Miss, mukhang kailangan mo to. Inabot ng lalaking ito ang kulay bughaw nitong panyos sa akin. Nagdalawang isip akong tanggapin hanggang sa namalayan kong unti-unti ko na itong tinatanggap. Umiiyak na pala ako. Hindi ko man lang napansin. Mariin kong ipinunas ang panyo sa aking mga buha habang malugod na pinapasalamatan ang lalaking sa aking harapan. Familiar sa akin ang mukha niya. Minsan ko na rin yata siyang nakita kung hindi ako nagkakamali. Ito yung sinasabing siga sa schooling na Vice at Jackie. Pero bakit parang salungat naman ang nakikita ko sa taong ito ngayon? Inabutan niya ako ng panyo at maamong mukha nito akong pinagmamasdan. Salamat. Wala nga naman. Cardo nga pala ang aking pangalan. Ikaw si Bella, tama? Wow, nagulat ako. Alam niyo ang pangalan ko, hindi naman kami parehas ng university na pinapasukan na. Kilala mo ako? Oo naman. Sino ba naman hindi makakakilala sa isang magandang binibining katulad mo? Ang cute niya yung ngumiti. Bagay na bagay sa kanyang maninipis na mga labi. Ha? Talaga lang ha? Bahagya tuloy akong nahiya. Ngunit kahit papano napagaan ng lalaking ito ang loob ko. Sige, Miss Bella. Ingat sa pagmamaneho, ha? Bye. Isang matamis na ngiti ang ginawat ko sa kanya. At habang papaalis ng aking sasakyan, di ko naiwasang mapalingon sa aking likuran. Habang nagmamaneho at binabaybay ang daan uwi sa amin, napadaan ako sa may palengke. Kasalukuyan kasi inaayos sa mga daan sa National Highway. Kaya naman kailangan kong maghanap ng shortcuts para mas mapabilis akong makarating sa subdivision namin. Ito yung pangalawang pagkakataong dito ako dumaan. Wala kang masyadong traffic pero marami namang taong tumatawid. Nakakainis pa kasi may mga bata pa talagang bigla-bigla na lang sumusulpot. Kaya pag hindi ka nag-iingat, good luck na lang talaga. Napalingon ako nang tumunog ang aking phone. Ilang segundo lang naman nawala ang aking paningin sa daan, ngunit nanlaki bigla ang aking mga mata nang may nabundal akong nakabisikleta. Buti na lang at mabagal lang ang aking patakbo. Sana naman di nasaktan yung manong.
Agad akong bumaba ng kotse upang tingnan ang kalagayan ng aking nabundol. Naggulat na lang ako nang makita kong namiminipit itong hinahawakan ng kanyang binti. Oh my gosh, naka-injured ako ng tao. Kuya, kaya mo bang tumayo? Dadalhin kita sa ospital. Natataranta akong alok sa kanya. At nang mag-angat ito ng mukha, nagulat akong malamang ang aking tagapagligtas pala ang aking nasaktan. Ikaw? Ikaw na naman. Nang makarating kami sa bar, agad hinanap ng mga mata ko ang presensya ni Kay. Gusto ko ipakilala sa kanya ang mga kaibigan ko at syempre ang aking the one and only na si Jackie. Tapos na kaming mag-order at masayang sinimulan ang inuman. Babe, may nahanap ka yata. Babe, kaibigan ko kasi ang vocalist ng band na namutugtog dito. Papakilala kita sa kanya. Masaya akong turan sa kanya. Okay. Huwag masyado mag-inom ha. Okay po, babe. Yay! Grabe, na-miss ko to. Woo! Halos mapadigay na ito sa kasabikang uminom. Yeah, rock and roll to the world. Kaya nga, tagal na rin natin din nakapag-bar. Baling ito sa kanyang nobyo na si Ronnie. Oo nga, kaya naman, dapat lang tayo mag-cheers. Right, mabuhay ang mga bangag sa thesis. Dahil sa kasiyahan, hindi ko tuloy napansin ang paglapit ni Karil. Bigla akong napatayo sa pagkakaupo at hinarap si Kay. Kay, hello, hindi na ka pa? Hindi. Mga barkada mo? Oo, si Mika nga pala at doon, Ronnie at Bea. Ito namang views ng grupo, si Lunch. Isa-isang umuway at nag-hello ang lahat habang pinapakilala. Ano pa nga ba? Gosh. Saan itong kunwari, inahawi ang visible niyang buhok. Tsaka syempre, tinayo ko si Jackie upang makipagkamay kay Kay. My one and only girlfriend. Ninose to nose ko pa siya sa harap ng mga nandoon. Kay, I would like to meet Jackie. Babe, guys, si Karil nga pala, yung vocalist of the band na tutugtog sa atin mamaya. Nice to meet you guys. Especially you, Jackie. Nabot ito ang kanyang kamay na agad naman pinaunlakan ng aking nobya. Nice to meet you. Excuse me. Mahal, kailangan ka na sa stage. Okay. By the way, mahal, mga kaibigan niya pala ni Vice. Yung pinakwento ko sa'yo. And of course, meet Vice and his girlfriend, Jackie. Oh, I see. Nice to meet you, pare. Malugod kong tinanggap ang kanyang pakikipag-shake hands. Kinamayan niya rin ang girlfriend ko. Rockstar na rockstar pala talaga ang dating ng boyfriend ni Kay. May kabahan ng buhok at balbasin.